Kumusta mga brad? Ngayon nga pong nasa kalagitnaan na tayo na 2024, expect na natin na marami na namang mga bagong motorsiklo ang magsisilabasan. Mga motorsiklong paniguradong pangmalakasan. Syempre kabilang na nga po dyan yung mga Japanese brand, hindi rin magpapahuli yung mga Chinese brand, mga Italian brand, Indian brand, at pati na rin yung mga Thai brand or yung mga motorcycle brand nga po na nanggaling sa Thailand. Yes po, meron pong sariling motorcycle brand ang Thailand. Samantalang dito sa atin, nga. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, para nga po doon sa mga hindi nakakalam, meron pong sariling motorcycle brand ang bansang Thailand. At ito nga po ay ang brand na GPX or GPX Motorcycle. Yung JetX 150 nga po na nandito sa Pilipinas, sa kanila po nanggaling yun. Bali itong JetX 150 kasi ay collaboration ni SYM at ni GPX. At ang pangalan nga po niyan doon sa Thailand ay GPX Drone 150. JetX 150 naman dito sa atin. At ngayon nga pong July 2024, may nilabas na naman silang bago. Isa na namang motor na pangmalakasan. Kung titignan nga po natin ang itsura sa motor na ito, gwapo talaga. At oo, makikita mo pa rin talaga dito yung resemblance ng JetX 150 or yung Drone 150 na talaga nga namang napakaangas. Sa paglabas nga po ng motor na ito doon sa bansang Thailand, pinagkaguluhan din talaga siya ng mga tao. Katulad nga po sa pagkabilib nila doon sa GPX Drone 150, napabilib din po talaga sila dito. Kaso lang unlike nga po doon sa GPX Drone 150, ito po ay 300cc. Hindi po siya 150cc. Mas malaki ang makina, mas malakas. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang bagong-bagong GPX DZ3 300 na mayroong 278.2 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves. Ito nga po ay powered by Hyper-i or Hyper Engine. Nang ibig nga pong sabihin mas pinalakas na makina at mas pinalakas pa. O diba? Napaka-redundant. Fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click-On 25. Ang kanyang compression ratio 11.5:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 24.1 horsepower at 8,250 RPM, 24.5 Nm of torque at 6,250 RPM. Kaso lang dahil nga po kalalabas pa lamang sa motor na ito, wala pa po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 10.3 liters fuel tank capacity at wala din po tayong idea pagdating sa kanyang fuel consumption. Pero dahil ito nga po ay 300cc, expect na rin natin na medyo may kalakasan dito ng kaunti compared dun sa GPX Drone 150. Ang sukat na niyang gulong 110/70/14 sa harap at 130/70/30 naman sa likuran. Syempre parehas nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At ang malupit nga po dito, parehas po itong may ABS. Yes po, naka-dual channel ABS. Pero hindi po tikit yan para sa pagligtas ng buhay mo. Nakasalalay pa rin talaga sa pag-iingat mo yung kaligtasan mo. Naka-dual channel ABS ka nga, mahilig ka naman mag-counterflow. Tapos pag sinalpo ka ng kasalubong mo, makikita mo na yung mga loved ones mo. Ang kanyang seat height ay mataas na 780mm at ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 161 kg. So para nga po sa isang 300cc na motor, sakto lang yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At kung titignan nga po natin yung harapang bahagi niya, napakaangas din talaga ng DRL niya. Sana naging DRL na lang siya. Well, ang competition nga po sa mga motor ngayon, hindi lang talaga pagdating sa makina, pati na rin sa itsura niya or sa looks niya. Kailangan unang tingin pa lang ng tao, ma-attract na agad sila. Katulad na lang sa motor na ito, unang tingin mo pa lang sa kanya, magagalit na si mama. Alams na. Ang kanyang gauge panel ito nga po ay naka-colored LCD display na napaka-astig nga po ng pagkakadali nila. Lahat ng information may kita mo na sa panel niya. At syempre dahil ito nga po ay bagong motor or bagong labas na motor, automatic nakakilis na din po siya. Wala nang susi-susi pa. Papindot pihit ka na lang. At darating nga po ang panahon na lahat ng motor nakakilis na talaga. Wala nang susi pa. At kapag nag-upgrade pa yan, siguro yung susunod nilang gagawin, fingerprint na. O diba? Naisip mo yun, Brad? Yung motor mo walang ibang makagamit, ikaw lang. Kaya magandang idea din talaga yun pag nagkataon. Or pwede din naman face recognition. Bahala na sila kung anong upgrade gustong gawin nila. Motor naman nila yun. At meron din po itong TCS or Traction Control System. Pero doon lamang po sa
Sport type. Yes po, ang motor po kasi na ito ay mayroong dalawang variants, isang standard at isang sport type. Ang pinagkaiba nga po nila, yung standard wala siyang TCS at wala ding sub-tank yung shocks niya sa likuran. Samantalang yung sport type nga po, meron siyang traction control system at yung gamit nga po niyang shock sa likuran ay YSS na meron nga pong sub-tank. O diba? Meron ka talagang option. At syempre present nga din po sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo, kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At isa nga din po sa nagpaangas dito sa motor na ito, yung kanyang naked handlebar na talagang bumagay sa kanya. Ang linis niyang tignan. Pero ito, mas malinis to, sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na YSS, na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. At dahil bitin ka pa, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng stallion, at good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng stallion. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay recommended. At regarding nga po sa presyo dito sa motor na ito, yung standard nga po ay nagkakalaga ng 94,800 THB na kung i-convert nga po natin into Philippine Peso, ito po ay papatak ng 154,000 pesos. Samantalang yung sport type naman ay nagkakalaga ng 99,800 THB na kung i-convert nga po natin into Philippine Peso, ito po ay papatak ng 161,000 pesos. O diba? Para sa ganyang kagwapo na 300cc na scooter, mura talaga siya. Pero yan po ay introductory price pa lamang. Yes po. Pag natapos na po yung introductory price nila, babalik na siya sa original price niya. Medyo tataas na siya ng kaunti. Mga hanggang liig. Kaso lang dahil wala na nga pong involvement dito si SYM, hindi natin sure kung makakarating ba ang motor na ito dito sa Pilipinas. Pero kung gugustuhin talaga nila, kayang-kaya. Yun ay kung gugustuhin nila. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.